Kamusta po kayo? Welcome to Tagalog Bible Voice. Leviticus chapter 26. Kaibigan, dito sa chapter na ito, parang if-then conversation si God sa Israel. Parang sinasabi niya, ganito ang mangyayari kung susunod kayo at ganito naman kung hindi. Nagsimula si God sa paalala, huwag kayong gagawa ng idols, huwag kayong sasamba sa rebulto, at igalang ninyo ang Sabbath at ang sanctuary ko. Parang foundation ulit, tamang pagsamba, tamang relasyon kay God. Ngayon, eto na kung susunod kayo. Sabi ni God, bibigyan niya sila ng ulan sa tamang panahon. Ibig sabihin, magiging maayos ang ani, punong-puno ang kamalig, tuloy-tuloy ang pagkain. Parang ganito, hindi ka mangangamba kung may kakainin ka bukas. Magkakaroon din sila ng kapayapaan sa lupa, walang gulo, walang kaaway na mga abala. Kahit may dumating na kalaban, kaya nilang talunin. At may picture pa, 5 sa kanila kayang habulin ng 100 kaaway, at 100 kayang habulin ng 10,000. Hindi dahil sa lakas nila, kundi dahil kasama nila si God. Dadami ang pamilya nila, magiging fruitful sila, at iingatan ni God ang covenant niya. At eto yung pinaka-beautiful, maninirahan ako sa gitna ninyo. Kasama nila si God, hindi lang distant, kundi present. Parang relationship na close, hindi lang kilala mo si God, kundi kasama mo siya araw-araw. Ngayon, kaibigan, lumipat tayo sa kabilang side kung hindi sila susunod. Dito, unti-unti, parang pataas ng pataas ang intensity ng consequences. Una, magkakaroon ng takot at sakit, parang anxiety, weakness, hindi stable ang buhay. Kahit magtanim sila, baka iba ang makinabang. Kung hindi pa rin sila makinig, mas lalalatag tuyuyot, walang ulan, matigas ang lupa. Kahit anong effort mo, parang walang bunga. Parang sinasabi, kung lalayo ka sa source ng blessing, mawawala talaga ang supply. Kung patuloy pa rin, darating ang wild animals, babawasan ang anak nila, mawawala ang kabuhayan. Pagkatapos, darating ang sword, giyera. At kung magtatago sila sa mga lungsod, papasok ang pestilence, sakit. Magkakaroon ng matinding kakulangan sa pagkain, 10 babae magluluto sa isang oven at kulang pa rin. Kakain ka pero hindi ka mabubusog. At kung hindi pa rin sila magbabago, mas mabigat pa, darating ang destruction. Masisira ang mga lugar ng pagsamba nila, magiging desolate ang lupa. At ito yung pinakamabigat, kalat-kalat sila sa ibang bansa. Exile, mawawala sila sa sariling lupa. Parang ultimate consequence, hindi lang physical, kundi emotional at spiritual din. Interesting fact, kaibigan, yung sinasabi dito na magpapahinga ang lupa habang wala sila, parang babawi ang lupa sa mga Sabbath years na hindi nila sinunod. Parang kahit ang lupa may memory ng utos ni God, pero hindi dito nagtatapos. Sa dulo, may hope pa rin. Sabi ni God, kung aamin sila sa kasalanan nila, kung magpapakumbaba sila, aalalahanin niya ang covenant niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Hindi niya sila tuluyang iiwan. Parang kahit gaano kakalayo, may way pabalik. So ano ang takeaway natin, kaibigan? Simple pero powerful. Ang pagsunod kay God brings life, peace, provision, presence. Ang paglayo naman brings chaos, unti-unti, hindi agad-agad, pero tuloy-tuloy. Parang halaman kapag nakabit sa ugat, buhay. Kapag naputol, dahan-dahang nalalanta. Pero ang pinakamagandang part, kahit nalanta ka na, pwede ka pang buhayin ulit. Kasi si God hindi lang God of justice, God din siya ng mercy. Dahan-dahan lang, kaibigan, mabigat pero puno pa rin ng pag-asa. Welcome to Tagalog Bible Voice. Leviticus chapter 27. Kaibigan, dito sa huling chapter ng Leviticus, parang closing reminders ito ni Lord. Pero hindi basta paalala lang. Ito yung tungkol sa mga panata o vows, yung mga pangakong ginagawa ng tao kay Lord. Ganito kasi yan, isipin mo parang may moment ka na sobrang thankful o desperate, tapos sasabihin mo, Lord, ibibigay ko po ito sa inyo. Hindi ito joke kay Lord. Sineseryoso niya ang ganitong mga pangako. Kaya dito, binigyan niya ng malinaw na guidelines. Halimbawa, kung may tao na ipinangako mo kay Lord, hindi ibig sabihin na literal mo siyang ibibigay. Instead, may katumbas siyang halaga. Parang may assigned value depende sa edad at kasarian. Halimbawa, lalaking nasa prime age 20 to 60 years old, mas mataas ang value. Bata o matanda, mas mababa. Parang ganito, sa panahon nila, ito ay structured way para maging fair at realistic. Hindi pwedeng basta emosyon lang, may sistema si Lord. Pero paano kung mahirap ang tao? Hindi niya kayang bayaran. May provision si Lord dadalhin sa pari at i-adjust ang halaga base sa kakayahan. Ang ganda nito, no? Hindi harsh si Lord. May justice, pero may compassion din. Next, kung hayop ang ipinangako mo, at ito ay pwede i-offer kay Lord once na na-dedicate mo na, hindi mo na pwedeng palitan. Kung susubukan mong palitan, parehong magiging kay Lord. Parang sinasabi ni Lord, huwag kang pabago-bago.
Kung binigay mo na, panindigan mo. Kung bahay naman ang inialay mo, pwedeng tubusin pero may dagdag na 20% sa value. Ganon din sa lupa. Interesting fact dito, yung lupa na minana mo, may specific rules. Pero kung lupa na binili mo lang, iba rin ang proseso, lalo na kung year of jubilee na, yung time na bumabalik ang lupa sa original owner. Ibig sabihin, si Lord ay very particular sa ownership at fairness. Ngayon, may special rule din. Hindi mo pwedeng ialay kay Lord yung mga bagay na already kanya, like firstborn animals. Kasi technically, kanya na yun. At may isa pang mabigat, yung mga bagay na devoted or totally set apart for destruction, hindi na pwedeng tubusin. Final na yun. Then lastly, yung tungkol sa teeths, yung ikasampung bahagi ng ani o hayop. Ito ay para kay Lord. Kapag gusto mong tubusin yung bahagi na iyon, kailangan mo ulit magdagdag ng 20%. Parang sinasabi ni Lord, huwag mong gawing casual ang pagbibigay. May halaga ito, hindi lang sa material, kundi sa puso mo. Sa dulang lahat, ito ang summary. Ang mga utos na ito ay ibinigay ni Lord kay Moses para sa mga Israelites sa Mount Sinai. Kaibigan, kung iisipin mo, itong chapter na ito parang paalala sa atin ngayon, maging totoo sa mga pangako natin, lalo na kay Lord. Hindi niya kailangan ng pera o bagay. Pero mahalaga sa kanya ang integrity ng puso natin. Parang sa friendship lang, kapag nangako ka, mas mahalaga yung pagtupad kaysa sa laki ng ibinigay mo. Kaya siguro ang tanong sa atin, kapag nagsabi tayo ng Lord, gagawin ko po ito, tinutupad ba natin? Dahan-dahan lang, isipin natin yan.